Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel Bawat Buhay May Kwento. Isang kwentong pag-ibig na naman ang aming handog sa inyo ngayon na may pamagat na Drunken Mistake, written by Joylyn Rawat, narrated by Jennifer Pagsugiron. I hope you don't mind if I say that I love you. Ruby Jane hates New Year. Iniiwan kasi siya kada taon ng kanyang mga naging boyfriend para na itong sumpa sa kanya na nakakatanggap siya ng messages galing sa kanyang boyfriend na nakikipaghiwalay na sa tuwing malapit na mag-countdown para sa pagsalubong ng panibagong taon. Para maibsan ang lungkot na kanyang nadarama, naghahanap siya ng panakipbutas sa mismong New Year. Nakakahanap nga siya pero iniiwan naman siya sa susunod na taon. Kaya naman, kahit dinig na niya ang ingay at putukan sa labas, nananatili siya sa kanyang kwarto at nakahiga. Hindi niya ma-enjoy ang New Year dahil naaalala pa rin niya ang messages ng kanyang jowa na nakikipaghiwalay na sa kanya ilang minuto lang ang makalipas. Alam na niya na mangyayari ito, pero nasasaktan pa rin siya. Hindi niya napigilan ang sarili na mag-isip ng logical reason bakit niya nararanasan ito. Karma ko na ba to sa paghahanap ng panakipbutas? Tanong niya sa kanyang sarili. Pabagsak siyang napahiga sa kama. Kahit expected na niya na iiwan siya ng kanyang jowa, nagplano pa rin siya na mag-celebrate. Plano niya na pumunta siya ng kanyang jowa ex sa MOA dahil may countdown party doon at pupunta ang kanyang paboritong banda. Akala niya kasi ay baka magkaroon ng himala na baka forever na sila ng kanyang jowa. Pero iyon pa rin ang nangyari kagaya ng mga naunang taon. Pabagsak niyang inilagay ang kanyang phone sa katabing study table. Ginulo rin niya ang kanyang buhok. Naisip niya na sana pala ay sumama na lang siya sa best friend niya na si Giselle sa bar. Sana pala hindi na siya umasa pa na magkaroon siya ng himala. E di sana, masaya na siya ngayon na nagpapakalunod ng alak. Ipinikit niya ang kanyang mata, pilit pinipigilan ang mga luha na pumatak. Kahit pa man ginawa niya lang panakipbutas si Jackson noon, nahulog naman talaga siya sa binata. Akala nga niya ay hanggang kasalan na ito. Si Jackson kasi yung tipong sobrang caring sa kanya. Hindi rin ito pinipigilan si Ruby Jane kung ano man ang desisyon niya o gagawin. Sobrang supportive niya. Palabiro rin na talaga namang dahilan ng pagkahulog niya sa binata. May plano rin ito sa buhay. Bagay na gustong gusto ni Ruby Jane. Kaya naman ay lubos siyang nasaktan sa pag-iiwan sa kanya ng binata. Pupunta na kasi sa Australia si Jackson para roon na mag-aral ng kolehiyo. Nakakuha kasi ito ng scholarship. Pangarap na ito ni Jackson noon pa man. Kaya hindi na nito mapigilan pa ang sarili na tanggapin ang offer. Pero ayaw ni Jackson ng long distance relationship. Kaya nito napagdesisyonan na maghiwalay na lang sila ni Ruby Jane. Bakit pa naman daw kasi nila ito'y pagpapatuloy kung alam naman nila ang magiging kahihinatnan? Hindi lingid sa kaalaman ng dalawa na maraming long-distance relationship ang nauwi lang din sa paghihiwalayan dahil may isang nakakita na ng iba o nawala ng tiwala sa isa't isa. Naisip ni Jackson na hindi na lang ito papatagalin pa kung alam naman nila na masasaktan lang din sila sa huli. Walang nagawa si Ruby Jane. Gusto niya ipaglaban ang kanilang pagmamahalan dahil kahit pa man may marami nga na long distance relationship ang naghihiwalay, mayroon din namang stay strong pa rin. Nagpakasal nga yung iba, ngunit hindi na talaga mapigilan si Jackson. Ayaw na talaga ng binata. Kaya tinanggap na lang ito ni Ruby Jane. Masakit lang talaga kay Ruby Jane na nakipaghiwalay si Jackson sa mismong araw na dapat nagpapakasaya ang lahat ng tao. Habang nakahiga sa kama, naisip ni Ruby Jane na titigil muna siya sa paghahanap ng panakipbutas. Baka ito na nga kasi ang kanyang karma. Nanatili na lang siyang nakahiga hanggang sa unti-unting bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Walang ideya si Ruby Jane kung ilang oras na siyang tulog. Inaantok pa rin siya pero nagising siya nang maramdaman niyang nag-bounce ang kama.
Ngunit muli siyang pumikit at nagpalamon sa antok. Iniisip niya kasi na ang kaibigan niya na si Giselle ang humiga katabi niya. Magkasama kasi silang nakatira sa isang apartment. Baka sa sobrang kalasingan ay hindi na nakilala ni Giselle ang sarili nitong kwarto. Kay Giselle talaga ang na-apartment na tinitirhan ni Ruby Jane. Nakitira lang siya rito para makasave ng pera. Si Giselle kasi mismo ang nagpresenta na sa apartment na lang nito siya tumira. Libre naman daw lahat. Gusto lang din kasi ni Giselle na may kasama. Pati na rin ang mga magulang ni Giselle ay nakiusap na rin sa kanya na samahan muna si Giselle. Wala siyang nagawa kundi tanggapin na lang ito. Kailangan niya rin naman ito. Siya naman ang naglilinis, naglalaba at nagluluto para sa kanilang dalawa ni Giselle para hindi siya gaanong tamaan ng hiya. Ngunit minsan lang naman niya ito magagawa dahil 2 araw sa isang linggo may pupuntang maid sa kanilang apartment para maglinis at maglaba. Palagi ring order ang kinakain nila. Nagising si Ruby Jane dahil sa nararamdaman niyang bigat sa katawan. Isa lamang na mata ang kanyang ibinuka at tila ba imahinasyon lang niya na makita niyang kamay lalaki ang nakayakap sa kanya. Maugat ito at may muscles. Nanlaki ang kanyang mata at umikot para siguraduhin kung sino ang nakayakap sa kanya ng patalikod. Lubos siyang nagulat nang makita ang isang mala-Adonis na lalaki na mahimbing na natutulog ang nasa tabi niya. Napalunok siya at sinampal ang sarili. Nakaramdam siya ng sakit. Sigurado siya na hindi ito panaginip. Bigla siyang napasigaw. Nang mapagtanto niya ito, dahilan para biglang napabangon ng lalaki. Hinampas ito ni Ruby Jane ng unan bago pa man ito makapagsalita. Napamura na lamang ang lalaki. Paulit-ulit na hinampas ni Ruby Jane ng lalaki habang sigaw pa rin ng sigaw. "Manyakes! Magnanakaw! Walang modo!" Sigaw ni Ruby Jane. "Hey! Fuck! Stop! Stop!" Pigil sa kanya ng estranghero. Ngunit hindi tumigil si Ruby Jane. Walang nagawa ang lalaki kundi ang hilahin ng unan kasabay rin ni Ruby Jane. Bumagsak si Ruby Jane mismo sa tiyan malapit sa ano ng lalaki. Napaungol ang lalaki sa sakit. Nanlaki naman ang mata ni Ruby Jane at mabilis pa sa 4:00 na lumayo sa lalaki. Pinandilata ni Ruby Jane ng lalaki at dali-dali itong nagdial sa numero ng pulis. "Hello? Yes, may nakapasok po na manyaki sa apartment po ng kaibigan ko. Opo, sa Westville apartment po. Yes, room 306 please. Punta na po kayo rito. Parang sasaktan na po ako ng lalaki." Tuloy-tuloy na sabi ni Ruby Jane sa pulis na kausap. Nanatiling nakatingin ng lalaki sa kanya. Kunot ang noo nito. Halata sa mukha na hindi rin ito nagustuhan ng pangyayari. "I think you're mistaken, woman," sabi nito. Muling pinandilata ng mata ni Ruby Jane ng lalaki. "Tumahimik ka! Sa pulis ka na magpaliwanag, manyakis!" Nagkibit balikat lamang ang lalaki at hinilot nito ang sariling noo. Damn! Mura nito sa sarili. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga pulis. 2 lalaki at 1 babae. "No!" Pigil ng lalaki sa pulis nang akmana nila itong pusasan. "I'm coming, I don't need that." "Sir, kailangan po ito." Pilit ng babaeng pulis. "I'm coming! Damn, I am still innocent until proven guilty." Hindi napigilan ni Ruby Jane na mapangiwi. Huli na nga sa akto ang lalaki pero ipinipilit pa rin niya na wala siyang maling ginawa. Dahil ayaw talaga ng lalaki, napilitan na lang ang mga pulis na hindi na siya pusasan. Matalim na mga ngiti ang iginawad ng lalaki sa tuwing magtatama ang kanilang mata ni Ruby Jane. Napaiwas na lang siya ng tingin dahil para na itong papatayin siya gamit lamang ang umaapoy na tingin ng lalaki. Agad na itinanong ng isang pulis ang pangalan ng lalaki at hiningian din ito ng ID nang makarating sila sa police station. "Samuel Garcia," wika ng lalaki. Unti-unting nanlaki ang mata ni Ruby Jane. Gusto na niyang magpakain sa lupa nang may ma-realize siya. Pigil niya sa pulis pero hindi na siya nito pinansin. Patuloy na ito sa pag-iimbestiga kay Samuel.
Bakit ka nakapasok doon? Through the door. Sarkastiko namang sagot ni Samuel. Kunat agad ang noo ng pulis na kanyang kaharap. Halata sa hitsura nito na hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagsagot ni Samuel. Sa puntong ito, gusto nang umiyak ni Ruby Jane. Kilala niya ang lalaking katabi lamang niya. Uulitin ko ang tanong, Mr. Garcia. Bakit ka nakapasok sa apartment ni Miss Ruby Jane? It's not hers, you know. Sagot ulit ni Samuel. Napatingin sa akin ng pulis. Sa kaibigan ko po yon, sir. Oh, sige. Sa kaibigan niya nga yun. Pero bakit ka pumasok doon? I entered the wrong room. Nagkapalitan kami ng kapatid ko ng susi. My room is 309 and hers is 306. Ibig mong sabihin, sir, na kapatid mo ang may-ari ng apartment? Yes. Napapikit na lamang si Ruby Jane dahil sa hiya. Hindi niya nahitsuraan agad si Samuel na nakababata niyang kaibigan. Malaki kasi ang ipinagbago nito nagmula nung umalis siya papunta sa Korea para roon mag-aral ng elementary. 8 years old pa lamang siya noong pag-alis nito. Naku naman, iha. Sana pinag-uusapan niyo na lang muna ito. Tila naiinis na sambit ng pulis. Marami pang nangangailangan ng serbisyo namin, no? Nilingon ni Ruby Jane ang mga itinuro ng pulis sa kanyang likuran. Marami ngang nakalinya. Nakasunod naman sa linya ang mag-asawa ata pero hindi nagpapansinan. Marami mga pasa sa katawan ng babae at halata namang hangover pa ang lalaking kasama nito. Marami pang mga tao na nakalinya na hindi na niya maisa-isang tingnan. New Year na New Year pa naman. O siya, sige na, umalis na kayo at pag-usapan niyo ito. Dagdag pa ng pulis. Hindi ka naman ginalaw, di ba, iha? Walang nagawa si Ruby Jane, kundi ang tumango na lamang bilang sagot. Sige po, salamat. Nagmamadali siyang lumabas sa police station. Iniwan niya roon si Samuel. Hindi niya rin nilingon nito kung sumunod ba ito sa kanya. Nahihiya rin siyang harapin si Samuel dahil sa nangyari. Pero hindi naman ata sobrang OA yung ginawa ko. Bulong ni Ruby Jane sa sarili. Malamang mabibigla at matatakot talaga ako kapag nagising ako may nakayakap na sa aking lalaki. Ngunit alam naman niya na may mali pa rin siya. Kung sanang nakinig na lang siya sa explanation ni Samuel, hindi na mauuwi sa ganoon. Hindi sana siya mahihiyang harapin muli ang kababata sa tagal ng panahon na nakalipas na hindi sila nagkita. Sinalubong niya sana ang kaibigan ng isang yakap. Inisip ni Ruby Jane kung ano ang mangyayari kung hindi siya nagpadalos-dalos na tawagan ng mga pulis. Ilang minuto rin siyang ganoon sa labas ng police station na ang mga nakakita sa kanya ay inaakalang may sakit siya sa pag-iisip dahil kinakausap at sinasabunutan ang kanyang sarili. Lingid sa kaalaman ni Ruby Jane na nakatingin lamang si Samuel sa kanya. Nais siyang kausapin nito. Pero naisip nito na hayaan muna ang dalaga sa ginagawa sapagkat para na itong nababaliw sa hiya. Bagay na ikinatawa ni Samuel. Sa isip nito ay ganoon pa rin ang dalaga noong mga bata pa sila. Kinakausap at sinasaktan ni Ruby Jane ang sarili kapag nahihiya. Ngunit nawala ang ngiti sa labi ni Samuel nang maramdamang may nag-vibrate sa kanyang bulsa at makita ang pangalan ng caller. Si Giselle, ang nakababata niyang kapatid. Napabusangot si Samuel at inilayo ang kanyang phone sa kanyang tenga. I was the last one to get the key. You should make sure the one you get was yours. Kalmadong sagot ni Samuel. Kahit man lang na mali ka, sana hindi ka tumabi kay Ruby. The first door which I'm sure is yours was locked. Sa kanya lang yung bukas. And I'm too drunk and it was too dark for me to see someone was sleeping. Paliwanag ni Samuel sa kapatid. Sa sala ka na lang sana natulog. Sigaw muli ni Giselle. Napabuntong hininga na lamang si Samuel. Kahit anong sabihin nito sa kanyang kapatid ay mukhang ayaw na siya nitong pakinggan at paniwalaan. Dapat mag-sorry ka kay Ruby. Kapag hindi mo yan ginawa, sasabihin ko kay mama na nambababae ka para ipatapon ka ulit sa Korea. Ayaw na bumalik ni Samuel sa Korea. Dito na sana siya magkokolehiyo dahil may gusto siyang kalimutan doon.
Iniwan kasi siya ng kanyang jowa na Korean trainee sa isang sikat na entertainment. Secret relationship lang ang mayroon sila dahil bawal sa mga trainees na makipagrelasyon. Dapat focus ito sa trainings para makadebut. Kaya noong masali ang jowa niya sa girl group na malapit ng magdebut, nakipag-break ang kanyang jowa sa kanya. Mas nais ng kanyang jowa na abutin ang pangarap nito. Kasi bata pa lamang ito ay nais na nitong maging K-pop idol. Walang nagawa si Samuel, kaya sumang-ayon na lang ito. Masaya rin naman si Samuel dahil nakamit na ng kanyang jowa ang pangarap nito. At alam naman ito na mangyayari rin ang kanilang paghihiwalay dahil bawal sa mga K-pop idols na makipagrelasyon sa iba. Pero nasasaktan pa rin si Samuel sa nangyari. Kaya naman, napagdesisyon na ni Samuel na lumayo na lang para makalimutan ng kanyang girlfriend. Sigurado ito na paniniwalaan ng kanyang magulang si Giselle dahil alam ng mga ito na may pagkababaero ito simula noong iniwan ito ng kanyang jowa. At nang umuwi ito, ay ito ang ginagawang takot ng kanyang pamilya. Ipapatapon ulit si Samuel sa lugar na ayaw na nitong balikan kapag ito ay nambababae. Enough na ni Samuel ang tawag ng mahagip sa kanyang mata na pasakay na ng taxi si Ruby Jane. Lakad takbo ang ginawa nito para lamang makaabot sa sasakyan. Nagtagumpay naman ito dahil nakapasok ito sa loob nang hindi pa umaalis ang taxi. Nabigla si Ruby Jane at ang driver sa biglaang pagsakay ni Samuel. "Saan ka, sir?" Tanong ng driver nang mahimasmasan ito sa gulat. "Same as her," sagot ni Samuel na hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Ruby Jane. Nagkatitigan si Ruby Jane at ang driver. Hindi nila maunawaan ang inasta ni Samuel. Makalipas ang ilang sandali, ipinaandar na ng driver ang sasakyan nito patungong Westville. Hindi nag-uusap ang dalawa. Sa kabilang dako, paminsan-minsan na sinusulyapan ng driver ang dalawa. Iniisip nito na baka nag-away si Ruby Jane at Samuel. Inaakala kasi nitong magkasintahan ng dalawa. Kaya naisipan ng driver na bigyan ng katapusan ang nakakabinging katahimikan. Sa kapanahonan namin, hindi magtatagal ng kalahating oras ang away namin ng aking kasintahan. Panimula ng driver. Agad naman napalingon sa kanya si Ruby Jane. Ngumiti lamang ang driver habang inaalala ang mga nangyari sa kanya noon. Humihingi ako ng tawad sa aking kasintahan. Sinasabi kong, patawad mahal kung ano man ang mali ko at ipinapatawad na rin kita kung ikaw man ang mali sa ating dalawa. Wala kaming sisihan kasi ilang minuto lang din ay maiisip namin ang kapwa namin kamalian at sinisigurado namin na hindi na iyon mauulit. Kaya kayong dalawa, dapat ganoon din ang gawin ninyo. Hindi naman talaga natin maiiwasan na magkaroon ng away, pero maiiwasan natin na hindi na ito pahabain pa. Eksaktong natapos ng driver ang kanyang sinasabi nang makarating sila sa Westville. Walang pasabing nagbigay si Samuel ng pera sa driver. Mabuti na lang talaga na hindi pa nakakabihis si Samuel dahil ang phone at wallet nito ay nasa bulsa pa rin ito. Nakatulog kasi agad si Samuel pag uwi nito galing sa pinuntahang party kung saan nandoon din ang kanyang kapatid. Lubos na nagpasalamat si Ruby Jane sa kaloob-looban niya. Saka lamang niya napagtanto na hindi pala niya dala ang kanyang wallet dahil sa pagmamadali na mai-report si Samuel. Alam naman niya na mabait ang driver. Pero mas dagdagan lamang niya ang mga kahihiyan na ginawa niya ngayong araw. Salamat. Mahinang bulong niya kay Samuel, ngunit narinig naman ito ng binata. I'm sorry, sabi naman ni Samuel. Nabigla si Ruby Jane sa narinig. Hindi niya inaakala na hihingi ng tawad si Samuel sa kanya. Kung tutuusin ay siya dapat ang unang hihingi ng tawad sa binata. Sorry rin, hindi ko talaga sinasadya, nabigla lang talaga ako.
Panghihingi naman niya ng tawad. It's okay, it's done. Let's forget it. Hindi napigilang mapangiti si Ruby Jane. Alam niya sa sarili na ito na yung nakababata niyang kapatid. Hindi man naging maayos ang una nilang pagkikita, sisiguraduhin niya na magiging maayos ito sa huli. Nakauwi ka na pala, sabi niya habang naglakad silang dalawa papunta sa elevator. Yes, I've been here for almost 2 weeks. Halaga, kung matagal ka na palang nakauwi, ba't di mo sinabi? Tinapunan siya na makahulugang tingin ni Samuel, pero hindi ito pinansin ni Ruby Jane. I was busy lately. Sus, ayaw mo lang talaga ako bigyan ng pasalubong. I forget about you. Sagot naman ni Samuel na nakapawala sa ngiti ni Ruby Jane. Oo nga naman. Bakit inisip ni Ruby Jane na siya unang sasabihan ni Samuel sa pag-uwi nito? Matagal na noong naging magkaibigan sila at marami na nagbago. Posible talagang makalimutan siya ni Samuel. Nakalimutan din naman niya ang binata na naging dahilan pa nga ng una niyang kahihiyan sa 2022. Sorry. Dagdag naman ni Samuel nang makita na nag-iba na ang ekspresyon sa mukha ni Ruby Jane. Nagsisi ito na sinabi pa ang mga katagang iyon sa nakababata. Ngunit totoo naman talaga na nakalimutan na nga nito si Ruby Jane dahil ang kanyang ex lamang ang palaging nasa isipan nito. Okay lang? Masiglang sagot ni Ruby Jane. Tila naman nabunutan ng tinik si Samuel nang makitang parang hindi naman ito dinamdam ni Ruby Jane. Ngunit ang totoo ay nasaktan si Ruby Jane sa naging sagot ni Samuel. Kahit mga bata pa lamang sila noon, hindi na maitatanggi na may gusto si Ruby Jane kay Samuel. Alam ito ni Samuel, pero ipinapunta na si Samuel sa Korea noong aaminin na rin ito. Agad na rin itong nakalimutan ng dalaga. Habang nakatingin si Samuel sa dalaga, naisip nito kung gusto pa rin ba siya nito o may jowa na ba si Ruby Jane. Nahihiya naman itong nagtanong kaya nanatili na lamang itong nakatitig sa dalaga. Napansin naman ito ni Ruby Jane. Agad na mula ang kanyang mukha at napayuko hanggang sa bumukas na ang elevator at kapwa sila bumaba. Nakasunod lamang si Samuel kay Ruby Jane nang papasok ito sa apartment. Pagpasok pa lang nila ay agad na silang sinalubong ni Giselle. Ruby, okay ka lang? Wala bang nangyaring masama sa'yo? Oo, okay lang ako. Pasensya na. Sagot ni Ruby Jane. Si Samuel naman ang pinagtuunan ng atensyon ni Giselle nang marinig ang sagot ni Ruby Jane. Pinandilatan nito ng mata ang kuya nito. Damn kuya, una mo itong katangan sa 2022. Shut up Giselle, I told you I didn't mean it. Sagot naman ni Samuel at prente itong umupo sa couch. Did you even say sorry? Tanong ulit ito ni Giselle. Uy, Jay, nagsorry na siya. Okay na, kalma na. Pagpapakalma naman na sa kanya ni Ruby Jane. Mukhang magkakainitan pa kasi ata ang magkapatid. Napabuntong hininga si Giselle. Then what are you doing here, kuya? Umalis ka na, Ruby and I will eat. You can't eat if I'm here? Sarkastikong tanong ni Samuel. Yes, so, out. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Giselle. Bata pa lamang sila ay parang mortal na talagang magkaaway ang magkapatid. Walang araw na hindi sila nagsisigawan. Alam na ito ni Ruby Jane dati pa lang at para bang may kumikiliti sa kanyang tiyan nang maalala ang kanilang kabataan. Parang kailan lang noong inireport niya ang binata dahil sa isang misunderstanding. Naisip niya na baka may problema ito. Hindi na rin itinanong kung bakit doon pa talaga sa kanyang pinagtratrabahuhan pumunta ang binata sa rami ng cafes around Westville. Nauna nang kumain si Samuel, habang hindi pa rin makapaniwala si Ruby sa nangyayari. Pwede mo sabihin ang problema mo, makikinig ako. Basag ni Ruby sa namumuong katahimikan. Hindi na niya kasi maatim na tingnan lamang si Samuel kahit alam naman niya na may pinagdadaanan ito. Napatigil sa pagkain si Samuel at tinitigan si Ruby Jane. Do you have a boyfriend? Tanong nito sa dalaga.
Sunod-sunod na napaubo si Ruby kahit paman wala siyang kinakain. Nabigla siya sa tinanong ni Samuel. Namula rin agad ang kanyang muka. Nataranta si Samuel sa nangyari at agad na tumayo para haplusin ng likuran ni Ruby. Mas lalo patuloy na mula ang kanyang pisngi. Okay lang ako, salamat. Sabi ni Ruby nang mahimasmasan siya. Bumalik na rin si Samuel sa kanyang upuan. May pag-aalala sa kanyang mukha. Nakakabigla naman ang tanong mo. Reklamo ni Ruby na agad namang ikinataas ng kilay ni Samuel. Pero para sagutin ko ang tanong mo, wala. Nakipag-break sa akin nung mismong New Year. Dagdag niya. Why? Curious na tanong ni Samuel. Naging interesado rin ito sa kung ano ang dahilan dahil minsan lamang itong makarinig na may magkasintahan na nag-break sa mismong New Year. Sumpa ko na ata to Kapag kasi patapos na ang taon, iniiwan ako ng boyfriend ko. I think mga 6 years na ata itong nangyayari. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Samuel. Tumango si Ruby bago isinubo ang cake. Ikaw naman, magkwento ka sa girlfriend mo. Imposibleng wala kang girlfriend Maraming magaganda sa Korea. Sumama ang timpla sa mukha ni Samuel. Agad itong napasimangot. She broke up with me. She's a K-pop trainee. And you already know how it ended. Sagot ni Samuel. Alam na alam ni Ruby na bawal magkaroon ng relasyon ang isang K-pop trainee. Fan kasi siya ng K-pop. Alam na niya ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay kahit hindi kinuwento ni Samuel ang buong storya. Mahal na mahal mo? Tanong ni Ruby. Medyo nabigla siya sa pagkirot ng kanyang puso nang banggitin niya ang mga katagang iyon. Hindi pa rin nawawala ang nararamdaman niya sa binata hanggang nagdalaga na siya. First love niya kasi si Samuel. Yes. Maikling sagot ni Samuel, pero labis naman nakirot sa puso ang nararamdaman ni Ruby. Naiinis din siya sa kanyang sarili kung bakit nararamdaman niya iyon. And your ex? Do you love him also? Balik na tanong ni Samuel. Oo, pero slight lang. Natatawang sagot ni Ruby. Dinaan na lang kasi niya sa tawa ang kakaibang emosyon na nararamdaman. Nagkatitigan silang dalawa ni Samuel. Walang umiwas. Para bang nag-uusap sila gamit lamang ang kanilang mga mata. Saka lamang sila tumigil sa pagtitigan nang tumunog muli ang chimney. Indikasyon na may pumasok na customer. Agad na patayo si Ruby at nagpaalam kay Samuel. Nag-take out lang ang ikalawang customer niya ngayong araw. Kaya napagdesisyonan niya na bumalik na ulit sa mesa kung saan niya iniwan si Samuel. I have a deal. Panimula ni Samuel pagkaupo pa lamang ni Ruby. Na-curious si Ruby sa sasabihin ng binata. Nakinig siya ng mabuti. We're both broken-hearted, right? Then let's be each other's company until we can move on. Sabi ni Samuel. Alam ni Ruby na naka-move on na siya. Pero ayaw niyang tanggihan ang deal ni Samuel. Para kasi itong masayang gawin. Iniisip din niya na baka kagaya sa K-drama o mga stories sa mangyayari sa kanya. Baka sa huli ay para talaga sila sa isa't isa. Baka magkasakitan lang tayo sa huli. Sabi naman ni Ruby. Gusto rin kasi niya na magpakipot muna. Baka kasi mahalata ni Samuel na gustong-gusto niya ang ideya nito. There's always pain while we're living. Sagot naman ni Samuel. Nagkibit balikat pa ito sa huli. Tama naman si Samuel. Masasaktan talaga sila kapag buhay pa sila. Each other's company lang Bawal lumampas sa boundary. Kapag sinabing company lang, usap lang, ganun. Muling sambit ni Ruby. Tumango naman si Samuel. Pero kinikilig na talaga si Ruby sa totoo lang. Gusto niyang tumili at lumundag. Pero hindi niya ito ipinapahalata. So, deal? Tanong naman ni Samuel sabay lahat sa kamay nito. Mabilis naman itong kinuha ni Ruby at nakipag-shake hands. Dumating ang araw na mas lalong nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Pero kagaya ng nasa mga K-drama at stories, walang umamin sa kanila. Tapos sila nahihiya at natatakot sa maaaring maging resulta kapag umamin sila. Pauwi na sila galing sa isang mamahalin na restaurant at nag-aabang na ng taxi para masakyan.
Agad silang sumakay sa taxi na huminto mismo sa kanilang harapan. Nagulat pa ang dalawa nang makitang ang noong driver na kinausap sila noon about sa pagpapatawaran ay naging driver ulit nila. Kayo na naman. Natatawang sabi ng driver bago niya ipaandar ang kotse. Magandang gabi po, bati ni Ruby. Masaya ako na makita na magkasama kayo hanggang ngayon. Sigurado ako na pinatawad niyo na ang isa't isa. Tama yan, iho at iha. Iyan nga ang gagawin niyo para mas lumalim pa ang inyong pagmamahalan. Kapag may gustong sabihin, sabihin agad para hindi na mauwi sa sakitan. Mahaba ulit na sabi ng driver. Ang huling sinabi nito ay naging sign ng dalawa na aminin ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Pagbaba nila, agad na nagsalita si Samuel. I know I agreed when you said that we shouldn't cross each other's boundaries. But I don't want to regret anything. I want to say that I love you. Diretsahang pag-amin ni Samuel. Hindi mapigilan ni Ruby ang sarili na mapaiyak. Mahal na mahal din niya si Samuel. Crush lamang noon ang turing ni Ruby sa kay Samuel. Pero naging love na ito sa pagtagal ng panahon. Biglang kinabahan si Samuel dahil sa naging reaksyon ni Ruby. Nagdadalawang isip siya kung ano ang kanyang dapat na gawin. Pero ginawaran agad ni Ruby ng halik si Samuel bago pa man ito makapagsalita. Nabigla si Samuel sa biglaang paghahalik sa kanya ni Ruby. Pero agad naman itong nakabawi at tinugunan ang mga halik ni Ruby. Agad silang nagtawanan nang makontento ang dalawa sa kanilang halikan. Buti na lang sa taxi ulit tayo ni Manong nakasakay. Kung hindi, baka wala pa rin sa ating umamin. Biro ni Ruby. We'll invite him on our wedding. Sagot naman ni Samuel. Wedding agad? Ang bilis naman. Natatawang reklamo ni Ruby. We've known each other for years. Kilala ka na rin ng magulang ko, Ruby. Bakit pa natin papatagalin kung sa simbahan din naman ang huli? Mas lalo pang natawa si Ruby sa naging sagot ni Samuel. Ramdam niya kasi na excited na ito sa kanilang magiging kasal. Excited din naman siya kasi sa pagkakataon na ito, wala na siyang takot na nararamdaman na baka iwan siya ni Samuel sa katapusan ng taon. Alam niya na si Samuel ang makakasama niya habang buhay. Ganoon din naman ang nasa isipan ni Samuel. Desidido na siya na pakasalan si Ruby. Baka ata excited ka lang sa honeymoon. Biro muli ni Ruby. Napangisi si Samuel sa sinabi ni Ruby. And that also. Who wouldn't want that? Pabiro rin itong sagot na agad naman ikinapula ng buong pisngi ni Ruby. Siya itong unang nagbiro pero siya naman ang labis na nahiya na sabayan siya ni Samuel sa kanyang biro. Now you're blushing. Natatawang kantsaw sa kanya ni Samuel. Nagtawanan sila habang papasok ng elevator. Kapwa masaya ang dalawa sa naging resulta ng kanilang deal. Natatawa rin sila sa mga sarili nila dahil naghahanap pa sila ng iba kung kilala na naman nila ang kanilang magiging forever. Patuloy pa rin ang kanilang pagbibiruan habang palapit sila sa kanilang apartment. Nagkwekwentuhan din sila sa kanilang mga plano pagkatapos ng kasal. Nakaplano na rin kung ilan ang kanilang magiging anak at anong magiging pangalan. Saan sila titira, sino ang magiging ninong at ninang, at marami pang iba. Napag-usapan din kung saan sila ikakasal. Gusto ni Samuel na sa France, pero simpleng kasalan lang sa simbahan ang gusto ni Ruby, hanggang sa napagdesisyon na ng dalawa na sa France na lang nila gaganapin ang kanilang honeymoon. Favorite kasi na lugar ni Samuel ang France, at nais din ito na dalhin si Ruby sa ibang bansa. Hindi pa kasi nakakapunta si Ruby sa ibang bansa, pati nga rin sa ibang lugar na nasa Pilipinas lang dahil nga sa kahirapan ng buhay. Sa pagkakataon na ito,
Makakasigaw na rin ng Happy New Year si Ruby sa susunod na taon. I hope you don't mind if I say that I love you. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at kung kayo po ay hindi ko pa subscribers, please subscribe na po kayo, like at share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin, bawat buhay may kwento at ito po ang kwento ng buhay pag-ibig ni Ruby Jane. Hanggang sa muli, paalam!